Let me know, guys. Ayan. So, good morning, everyone. So, welcome sa daily sessions natin, no? So, pero itong session na to, talaga, is inalat natin for, syempre, makakita tayo ng magandang trade. So, pero at the same time, inalat din natin tong session na to somehow learn talaga lahat ng mga bago. Okay. Even yung mga yung mga nagte-trade na rin talaga. So, very important yung share ko sa inyo kasi this is something na nagbago talaga sa trading journey ko. And ito yung game changer, ika nga. Kasi na-realize ko na sa trading, you may come up with a lot of strategies, pero pag itong bagay na to is nag-fail ka, ito talaga, yung mag, magbabago ng lahat. Kung mag-fail ka dito, kung wala ka nito, actually, yun yung yun yung reason kung bakit hindi ka naman failure, pero ito yung reason kung bakit hindi nag-grow yung trading journey natin. Ako, personally, dahil nung wala to, nung nag-start kasi ako ng trading, wala akong idea sa ganito. Pero, um, tawag niyan, hindi ko na alam. Tapos, ang nangyari nun is hindi ko rin alam paano simulan kasi ang trading, di ba? Pero pag itong bagay na to is nag-start ka na meron ito, it will really evolve you as a trader. So from a regular trader to a profitable trader. Ako guys, kaya ako na-realize ko sa trading, ang goal natin hindi maging magaling. Ang goal natin maging profitable. Kasi at the end of the day, kaya tayo nagte-trade is hindi lang naman talaga para maging magaling eh. Okay? So, ako nga lagi kong sinasabi, walang magaling. Ako hindi ako magaling mag-trade. Di rin ako pro. Okay? Pero, one thing na na-realize ko sa trading journey ko, profitable. So, it's because of this. So, isi-share ko sa inyo tong trading plan. Okay? So, mag-share ako ng screen sa inyo. Let me know kung nakikita nyo na ang screen ko. Ayan, kita nyo na? Clear ba? Clear? Meron na. So, meron na. So, ito, i-zoom in lang natin para, okay. So, trading plan. Natin, 125. Okay. So, yung nakikita nyo right now is basically that a trading plan. So, ngayon, inasa sa, ano na to, tawag niyan, ipapakita ko lang sa inyo paano siya pwedeng gamitin. Okay? So, ito yung mga ano ng trading. Okay? So, pero anyway, so mamaya i-share ko sa inyo tong plano. So, yan. So, yung trading time, account size, profit per day. Pero bago natin i-share yan, ano tong sa trading time? So, sa trading time, guys, meron tinatawag na mga sessions. So, pag sinabing mga sessions, meron tayong tinatawag na Asian session, London session, New York session. So, diyan mo pwede mong ilagay yung trading time mo. So, gaya ko ako, nagte-trade ako sa New York session. New York. Okay, New York session which is ano 'yan? Normally 8:30. Okay, dito sa 9:30 dito sa akin sa Nova Scotia. Pero sa Toronto, that's 8:30. Okay, AM. So, yan yung session kung saan ako nagte-trade. So, account size. So, halimbawa, magkano yung account mo nung nag-start ka mag-trade? So, parang ako, okay, nung nag-start ako mag-trade before, $100 lang. Pero, na-realize ko kasi natutunan ko to sa trading eh. Sa akin to guys ha, natutunan ko sa trading na talagang kung gusto mo talaga na matindi-tindi yung kitaan mo in a day, kung gusto mo $100 ako per day. So, kailangan lakihan ko rin yung fund ko. Para lang, okay, again guys, nilakihan ko yung fund ko for the sake of, um, tawag niyan yung margin. Pero mamaya mas mapapaliwanag ko yan sa inyo. Pero let's just say, ayan, halimbawa lang, okay, nag $1,000 ka or five, regardless kung magkano, $100, up to you, lagay mo dyan. So, profit per day, so hindi mo pa to malalagay. Ay, ito. Mamaya natin to ilagay, ha? Yan. So, lot size per day, mamaya natin to ilagay. So, allowed open position, kahit wag nyo nalagyan yan. Max loss, okay, magkano yung loss, willing kang i-lose araw-araw para huminto ka. So, ito yan.
Okay, burahin natin tong iba para maano ninyo. Yan. Tapos, currency that you will trade. Tapos, recommended GC. Ano yung gusto mong GC kung saan ka magte-trade? Halimbawa, True North. Okay, so yan. So, pero kung meron kang halimbawa, ikaw meron kang subscription na kay Economy, parang kagaya ko, meron ako Fusion. Yan. Tapos pangatlo, kay Boss BIP. Okay, meron pang meron pang isa. Solex. Okay, insert one wrap up. Yan. So, meron tayo pang-apat, si Solex. So, ayun yung mga tetradan ko lang. Ibig sabihin, wala na akong ibang kokopyahan ng signal kundi ito lang. Ayan. So, ngayon, currency that you will trade. Ayan. So, depende sa'yo kung anong gusto mo ilagay. XAUSD, tapos BTC, USD. Yan. Okay. So, kung gusto mo ng pangatlo, pero ako, isa, dalawa, okay na yan, guys. So, emotion triggers mo. So, ano yung i-avoid mo sa trading? So, ako, i-avoid ko sa trade, avoid ko mag-trade. Okay? Ayan, tagalugin mo na lang. Ako, tiyatagal kapag may activity. Activity. So, regardless ano activity yan. So, halimbawa, kasama ko family ko, hindi ako magte-trade. Okay? Tawag niyan, pag meron akong, halimbawa, meron akong work, hindi ako magte-trade. So, anytime, anything na meron akong activity beside trading. So, yun yung, natin, kapag may activity. Okay? Tapos, meron pa akong ganito, kapag nagluluto. Okay, hindi ako magte-trade. Yan. So, yan yung mga pwede mong ilagay. Well, depende sa iyo kung ano yung gusto mo. So, again, at the end of the day, pwede mo yang sundin. Okay? So, makaganda naka-journal. Pwede mo ring tawag nito, i-modify. Okay? So, next, halimbawa, dito tayo sa 6 months trading plan. So, ayan. So, nakita nyo to? Ito guys, yung 6 months trading plan mo na pwede mong gamitin, gawin. Pero ito, naka-formula na yan guys, ha? So, naka-formula na siya. Uy, sa lahat naman ng economy. May signal guys, okay, Ralph Dankwa. USD Swiss franc. Pwede nyong USD CHF. Pwede nyong tignan. Nagpapasell siya. Pending order, sell limit. Okay, pero anyway, let's go. So, ngayon guys, ito. Halimbawa, nag-start ka ng trade mo. Okay? So, sa trading mo, syempre, iba-iba tayo ng balance or kung tawagin nga dyan, beginning balance. Pero ako, siguro share ko yung sa akin para mamaya makita nyo nagkamap ako sa ganitong klaseng sizing. Kasi guys, ang goal natin sa trading is maging safe yung trading natin. Safe trading. Okay? So, regardless magkano yung beginning balance mo, it's up to you. Pero, dito natin makikita kung yung magkano yung pwede mong i-target per day. Now, unahin natin tong percentage daily. So, sa percentage daily, sige, lagyan natin ng yeah. Okay. So, ito, yung percentage daily, ilang percent ng pera mo ang willing kang i-risk. Halimbawa. Okay? Or, ilang percentage ang profit wins na gusto mo every week. Every day na gusto mo. So, 10%, okay lang din yan. Pero ako, syempre, ang goal nga rin, mas safe. So, pwedeng 5% or pwede ring 3%. It's up to you. Pero tignan mo to, unahin natin sa 5%. So, sa 5%, let's just say, ang gusto mong, ako halimbawa guys, ito yung naging mindset ko. Gusto kong tapatan yung sweldo ko sa trabaho araw-araw. So, halimbawa, ang sweldo ko sa trabaho araw-araw is nasa halimbawa, 130. Okay, in a day. $130 in a day. So, kung $130 in a day, ang goal ko, every day, $130 din to. Yan, Monday, Tuesday, Wednesday, $130. So, kung $130 ang goal ko dyan, kailangan, paano siya magwa $130?
na 5% lang yung nire-risk ko or yung ginugol ko araw-araw, pero $130 lalabas dyan. So, pwede kang mag-research dito sa beginning balance, pwede kang maglagay ng certain amount. Halimbawa, lalagay ko $100. Yan natin Etong Monday, Tuesday, Wednesday, ano ba? Nag 130? Hindi. So, $5 lang yan. Tama? So, sabi, teka. So, hindi. So, gagawin ko, bawasan ko, dagdagan ko, gawin kong 500. So, pag $500, 25. Okay? So, hindi pa rin. So, ang gagawin ko is gagawin kong 1,000. Yung ano mo, be, February share mo. Yan. So, ito, guys, kung Bigay titignan mo nyo, na kasi ano ko, ibayad ko sa bahay. tignan nyo to, guys, oh. Ayan. So, yung $1,000 lumabas is 50. So, hindi. So, 130 nga eh. Gawin natin 2K. Sa akin to guys pero sa'yo, depende yan sa'yo. So, dito naman sa 2K ko, $100. Hindi pa rin. So, gawin kong 3K. So, ito. Malaki masyado yung 3K. 2.5. 2.7. Yan. O, ito sa 2.7, medyo bagay-bagay siya. So, 2.7 beginning balance ko, pwede akong kumita ng $135 araw-araw. Tapos, 5% lang yung goal profit a day. Pero gusto mong bawasan yan, halimbawa gusto mo gawing 3% lang, pwede rin. Mas safe yan. Pero, ang magiging mangyayari naman dyan, tiyan mo, pag 3% ko yan, yung magbabago tong Monday, Tuesday. Ayan, naging $81. Okay? So, mas ni-low risk mo, pero syempre, nagiging goal mo na profit na lang is 81. So, ang tendency para mag 130 yan, dadagdagan ko na naman itong beginning balance ko. So, halimbawa, gawin kong 4K. 4.7. Hindi. 4.5. So, yan, medyo ganyan. Okay? Pero guys, again, hindi porket 4.5 ang nilagay mo, lahat yan tinitrade. Hindi yan tinitrade lahat. Okay? Yun nga lang, 3% lang. Pero ito kasing trading journal na to, this is created for us to have a safe trading journey. So ngayon, papansinin mo, punta naman tayo sa lot size. So pagdating sa lot size, if you see, dito, nagbabago na. So yung lot size na pwede mong gamitin dito sa balance ko na to, halimbawa so 4.5 is 0.45. Okay? 0.45. Pero kung gusto mong baguhin to, gawin mo nga uling 5%. Tapos itong balance mo, syempre magbabago yan. 2.7 lang yung kanina. So 135 na yung goal. So ang gagamitin mo lot size, kada trade is 0.27. Sa isang entry yan. Pero syempre ako, ang lagi kong tinuturo, huwag kang i-entry ng isa lang. Okay, pwede kang umentry ng 2 or 3 dyan, pero ang total is 0.27 pa rin. Mamaya i-share ko yun sa inyo. Pero let's just say, yan yung goal mo in a day. So 2.7. Beginning balance mo, $135 lang sa 5%. Okay? So, pwede ba yan? Pwede yan. Pwede mangyari yan. Lalo na kung nagte-trade ka sa gold or Bitcoin. Okay? So, ngayon, ang nangyayari dito, 135, 135. So, ang beginning balance mo na 2.7, at the end of the month, 5.4 na siya. Okay? 5.4. Paano Ralph kung sumobra ako ng 135 in a day? Okay din. Ang gawin mo, ilista mo dito sa actual. Nakita mo tong actual? So may beginning balance ka dito, yan yung target, pero may actual ka dito, dito mo lagay. So halimbawa, nag 140 ka, dyan. O, lagay mo, 140. Second day mo, 130. 135. Lagay mo. So kung papansinin mo, yung actual mo, nagbabago din. Ayan nagkakaroon ka dito. Okay, so naka-formula na to guys, wala ka nang babaguhin. Lagay ka lang ng lagay ng numero. Pero let's just say, 135 goal, yun yung ginagawa mo in a day. Yan. So yung 2.7 mo, naging 5.4 na. Ngayon, the following month, tingnan mo to next month mo, magkano na yung balance mo? Okay, so 5.4. Alright?
5-4 na yung balance. So, ang tendency naman yan, kung papansinin mo, dahil nag 5-4 yung balance mo the next month, yung lot size mo, nagbago. Tingnan mo to, 54. Di ba? 0.54 na yung lot size. So, kasi nagbago din yung balance mo. So, yan din yung pwede mong sundin. Ngayon, nagbabago pati yung target na money. Okay? So, yung 5-4 mo, na balance mo the second month mo, anong mangyayari? The end of the month, magiging 10,800 na siya. Second month mo yon. Tapos yung third month mo, magsisimula ng 10,800. So, 5% lang na daily goal pa rin yan, hindi yan nagbabago. Lot size mo, pwede ka nang gumamit ng 1.08. So, pero syempre, wag mo gamitin sa isang trade lang yung 1.08, no? Ihati-hatiin mo yan. Pero ang goal mo na dyan for the day is $540 na. Yan yun yung target. Pero ito guys, sa safe trading to Sobrang safe yan. Pero pag super safe pa ang gusto mo, yung daily mo, baguhin mo, gawin mo lang 3%. Kumbaga 3% na profit, goods ka na. Kasi pag kabaliktaran din yan pag 3% na profit ang goal mo, automatic sa losses, 3% lang din. Mas mababa. Okay? So, ngayon, ito. Yan yung goal mo na in a day, no? 540. So, yung third month mo na 10,800, after a month, 21,600 na siya. So on and so forth yan. Ngayon, lagay na natin sa 6 months. Sa 6 months, yung pera mo, tingnan mo to, naging $172 na. $1,000. 172,800. Pero nag-start ka lang ng 2,700. Yun ay sa 5% daily. Pero kung 83% mo yan, mas okay. Ako kasi 3% lang ako So, ayan yung goal mo everyday na profit. So, sa 2,700. So, nagbago din. Okay? Pero after 6 months, 2,700 mo, naging 45,298. Okay? So, sa percentage lang talaga yan nagkakatalo. Okay? Pero, syempre, kung hindi mo kaya magmalaking amount, okay lang din. Walang problema. Let's just say, gusto mo, $100 ka lang. Wala nang problema yun. Pero ang goal target mo lang per day, $3, $3, $3, $3. So, yung $100 mo, after a month, 160 na. Safe trading to guys sa 3%. Pero kung gusto mo is 5%, okay lang din. Pero para sa akin yung 5% medyo ano to Wala lang. Gusto ko 3%. Pero kayo, kung gusto nyo 5%, okay lang yan. So, yan. 5%, $200 mo after a month, 200 na. Yung 2,000, yung $200 mo, the next month, 400 na. So, after 6 months, yung $100 mo is $6,400 na. So, not bad na rin. Okay na rin yun. Okay? So, kung gusto mo is $100. Pero kung gusto mo naman ay $1,000 sa 5% na daily, so ito yung max mo na lot size, 0.1. O, hatiin mo yung 0.1 Hindi mo yan isang bagsak. So, $50 cut goal every day. So, safe trading to sa first month mo. Okay? Pero the next month, safe din naman yan kasi lumalaki yung fund mo. So, yan. Yung $1,000, $2,000 na siya at the end of the month. Pero after 6 months, magiging 64K na siya. Okay? So, sa $1,000 yun. Sa 5% goal Yun siya. Pero kung ako, ibabasihin ko yung sa akin to, 3% lang ang goal ko. Dahil gusto ko 135. Magkano ba yun? 4.7 ba yun? Malaki. 4.4. Yan, 4.4 lang yung ginawa ko noon. Pero ang ginawa ko dati nung 'di ba nag-$100 lang ako nung simula, pero dahil nga natuto ako doon na na experience ko na. Sabi ko, okay, kaya ko naman mag 5,000. Di nag 5K ako na fund. Okay? So, para lang makuha ko tong 3% na to, na safe, tapos $132 goal every day. So, which is ito is na siya, parang even na siya sa sweldo ko. Pero ano yung pinagkaiba?
Yung trabaho ko, 8 hours ko ginugugulan, pero yung trading ko, hindi nga ako umaabot ng ilang minuto dyan. I mean, ilang oras sa pagte-trade. Okay, saglit lang. Minsan kumokopya pa ako. Okay? So, ayan guys yung sa akin. Pero, meron ba kayong question regarding this? Baka meron kayong gusto itanong? Type nyo lang sa chat box. Meron kayong question about trading plan? Sino gusto magtanong about this? Ayan. Saan ko Coach, pwede ma-download ba yung sa- form? Okay, so Pwede ba yan? Di ba gagawin ko download? guys, wag nyo na intindihin ko sa inyo the download kung Send mo. saan yung form. So, ang gagawin ko is po-provide ko na to sa inyo. So, ngayon, share ko to dito. Salamat, Coach. Pero guys, naka-viewer ano to ah. So, ang tendency niyan, naka-view only siya. So, pagkakuha ninyo nito, yan na. So, nisinare ko yung Google Doc. So, pagkakuha nyo nito guys, naka-view only yan. So, hindi nyo may edit. Ang gawin nyo, punta kayo dito sa file. Di ba? Ang suggestion ko guys, open nyo to sa laptop para mas maganda. Okay, or iPad. So, punta kayo sa file, tapos make a copy. Okay, file, make a copy, para mag-create siya ng sarili mo na editable. So, itong binigay ko, hindi nyo ito may edit kasi sa, ano to tawag nito, file ko to So, ang tendency, pag binigay ko to sa inyo, like, every time na chine-check ko to, iba-iba kayong iba-iba kayong nag-edit. So, kaya, ginawa ko, view only. Ngayon, naka-view only ang sinare ko na document, pero gawa ka ng file mo. So, pag click mo, file, make a copy, yung magiging kopya mo na yon is editable na siya. Alright? So, ayan. So, may nakikita na akong nag-o-open. Si Narwhal. Si Ferret. Mga pangalan natin sa Sa mga email nyo siguro yan. Okay. So, ayan. So, ayan. May nakita ko dalawa. Alright? So, ayan. So, ayan. Howie. Dagdagot agad natin. So, sino pa may question? Si Jed. Welcome, bro. Ayan. Pero may natutunan ba kayo dito? Kumusta sa inyo? Ayan, link. Ayan, sinend ko na dito yung link, Kuya Gary, sa Zoom. Okay? So, sinend ko na dito sa Zoom yung link. I-click mo lang yan, Kuya Gary, pero I suggest gumamit ka ng laptop para, kasi Google Sheet siya Oo, tapos, pero pwede rin to na open din niya tato sa Excel. Alright? So, pero Google Sheets, okay naman na yan. Pero anyway, so, ayan. So, okay ba yung shinare natin, yung natutunan? Pero ito, pwede bang hingin ko yung inyong mga comment dito sa sa ginawa natin. So, sabi ni Joy, trading plan taught me discipline, how much to trade. So, ayan. Ang ganda nung ni Madam Joy. Ayan. So, sige. Ano yung mga comment ninyo dito inano natin? Ayan, guys. So, sige. So, ano yung mga comment? Pwede nyo i-type sa chat box or gusto nyo mas maganda is mag-unmute kayo. So, ikaw, Howie, bro. Meron ka ba natutunan dyan sa natin? Thank you, Coach. First time ko kasi sa trading, so talagang lahat to parang talagang bago sa akin. Pero parang dito ako mag-i-start, Coach, 'di ba? So parang ito yung magiging compass ko. Parang ako magdadrive ako pero wala akong map. Pero since binigay mo to sa akin, ito yung magiging map ko para makarating ako sa direction ko. Parang sa trading plan, mararating ko yung goal ko because of this. Dito ako mag-i-start. So thank you for sharing that. Yun. Welcome, brother. So, ayun no, si Howie, guys. First time trader din niya from Alberta. Pero ito, so sabi sige, Apple. So, ikaw naman, Paul. Baka pwede ka mag-unmute. Ano yung, mo? Medyo quick learning mo dito. This will definitely avoid greed kasi most of the time, like sometimes I have the tendency to do that na
parang gusto ko quick profit agad. So yung lot size ko, lagi kong nilalakihan, which is very wrong and risky. And it happened to me once na nasunog yung account. And by following that plan, this will definitely avoid that to happen again. So thank you. Yon, galing. So ayan, si at si Ate Luz. Sige, pwede ka mag-unmute. Si Madam Luz, ayan. Ano yung gusto mo i-share tong ano? Dito ba siya? Ayan. So, pero ito, shinare niya. Advantage. Tulad ko na bago, sobrang hirap ng trading. Okay. Na walang plano. Okay. 'Di ba? Totoo yan, guys. Pag walang plano, mahirap talaga. Okay? Pero sabi ni Richard, very informative additional knowledge. So, ayun. Okay. Yan. So, si Ate Grace. Kumusta, Ate Grace? Si Ate Grace, profitable to eh. Okay lang. Oo. Yun lang, yung wag nga mag-greedy, tapos once na malose ka, twice, then stop na, then take a break, then trading another day. Tama. Kasi pag mag-trade ka ng mag-trade, lalo ano ka, malose. Tama. So actually guys, tama 'yan, no. Kumbaga, kasi ang goal natin sa trade sa forex, hindi tayo mag-trade. Actually, ang goal mo talaga hindi mag-trade. Ako gano'n ah. Ang goal ko hindi talaga mag-trade. Pero syempre, dahil gusto ko mag-profit, magte-trade ako isa, dalawa, pero again, ang goal ko palagi makalabas ako dun sa trade na 'yon. Ngayon, pag na-meet na nung trade na 'yon, for example, balikan natin yung trading plan. So sa trading plan, ayan, puntahan natin to sa pinakauna, yung plan. So 'di ba, nagte-trade nga ako. So nagte-trade ako sa sarili ko, which is ako yung True North, 'di ba? Pero nagte-trade din ako ng gaya niyan, may kinopya akong signal right now. Okay? Okay, so okay lang lose, no problem. Ayun. So gaya niyan, may sinunod akong signal ngayon, fusion. Pag itong fusion na to, binigyan ako ng profit na goal profit ko. Okay? Goods na ako doon. Tama? So, yun siya. Ngayon, si Boss BIP pwedeng mag-send din ng signal, pati si Solex, nag-send ng signal ngayon yung Solex. So, isa sa mga yan, pag yung isa dyan sa signal na shoot dahil sa kanya, ma-shoot yung trading journal ko, ang mangyayari, for the whole day, syempre, hindi mo mapipigilang mag-send ng signals mga yan kasi magkakaiba tayong trading plan eh. Kahit yung mga pro trader niyan, iba ang trading plan nila. Tama? Pero ako, dahil okay na ako sa goal ko, hindi ko na pinapansin yung mga signals for the day. Bukas na uli. Tama? So, ini-enjoy ko na yung moment, oras ko sa pamilya ko, ino-enjoy ko. Well, at least, di ba, parang bawas na tuloy. Kumbaga, parang naka-leverage na ako for the day. Alright? So, yun. Yun yung ano natin. Pero anyway, so yan yung pwede natin gawin, guys. So, pwede tayo mag-buy sa gold. Nag-buy ako ngayon. 29. Ayun, yung kasi actually signal yan. So, nag-buy ako sa signal. Ayan, so pwede kayong sumunod sa signal. So, TP is 29. Ano yung TP niya? Actually, TP1 na siya eh. 29.15. TP1 niya. Pero sa akin, goods pa to. So, kung nandito ka ngayon sa 2910, ayan, pwede ka mag-buy dyan. Pero wait lang guys. Titignan lang ako na bago kayo mag-buy. Wait lang. Pa-momentum yung baba. Wag mo na kayo mag-buy. Mga maliliit account. Sell limit na lang. Buy limit na lang tayo. Wait lang. Buy limit. Gold. Ay, sorry, gold. XAU. Ayan. Natin. Lagay tayo ng buy limit para safe sa mga small accounts. XAU USD.
2906. Okay. 2906.60. Okay. TP1. 2908.60. TP2. 2913. TP3. 2918. Yan. SL. 2899.60. O yan. May limit. Natin. Bumababa eh. Yan. Kung gusto nyo mag-scalp, pwede kayo mag-sell. Nag-sell ako onte. Scalpan ko to. 10 pips lang. Pag nag-2908. Yan. Yan yung buy limit natin. Set up na natin. Buy limit. Ayan. Pwede nyo na i-set up si buy limit. USD. Buy limit. Ay, trade. Buy limit. Price 2906. Sa mga naka-demo, pwede nyo na i-try nyo lang. 220. Scalp ako ng sell. Scalp lang. 2908. Ibitaw. Yan. So, okay lang tayo guys? Okay lang ba tayo? Pero yun, meron ba kayong natutunan kahit paano doon sa shinare natin? Yan, baka meron pang ibang mga learnings na gusto nyong i-share. Madali. Tara ko sa 2909. Then,
Okay lang ba tayo, guys? Yan, tahimik ng iba. Coach, question. Okay, sige. Usually, Enjoy. how long does it take para mag-trade? Katulad niya, nagbibigay ng signal ikaw or yung iba. Mm. So, how long does it take para ma-profit? Or does it take like 30 minutes, mga ganon? Question ko lang. Okay, good question. Well, karamihan naman ng bago, kahit ako dati, question ko yan. Pero sa trading, wala talagang definite na oras. Kasi yung market, iba-iba yung takbo kasi ng market eh. So, pwedeng yung trade mo or trade natin, tumakbo siya ng seconds lang. Minsan, seconds lang. Oh, I Minsan, see. minutes, 5 minutes, 10 minutes. Okay. Minsan, pwedeng tumagal ng 1 oras, 30 minutes. Yeah, So, okay. depende sa takbo ng market kasi siya. Wala talaga siyang definite na time. Yeah. Pero nakaset yan, di ba? Like for example, kasi katulad ko, ang kailangan umalis ako dito sa bahay ng 7:30. Actually, yung pinaka-latest na pwede akong umalis is 7:12. Kasi Oo. hatid yung anak ko sa daycare. Sabi ko, paano Oo. yung time ng trading dito? So, like, paalis ako, kaya gumigising Oo. ako ngayon ng 5 instead na 6. So, Oo. para naka-prepare na ako. But anyways, importante kasi gusto ko talagang matutunan. Kaya lang parang yung time na magte-trade is, yun yung aalis ako, kaya yun yung question ko. So, but then, nung last Sunday, nasabi mo is